Noong October 2017 sa lalawigan ng Rio, Sumatra, sa bansang Indonesia, habang naglalakbay sakay ng kanyang motorsiklo ang Indonesian na si Robert Nababan, ay napansin niya ang isang dambuhalang ahas o reticulated python na tumatawid sa kalsada. Ang ahas ay may haba na 23 talampakan, at nakaharang ito sa kalsada. Nagulat at namangha sila sa laki ng ahas, at sinasabing ito ang pinakamalaking ahas sa mundo. Pero sa oras na iyon, hindi na nagdalawang isip si Robert, at agad na humanda ito. Ang engkwentro sa 23 talampakang python at ni Robert Nababan ay parehong dramatiko, at nagpapakita ng komplikadong relasyon sa pagitan ng tao at kalikasan. Ano ang nangyari sa kanilang engkwentro? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Noong Oktubre taong 2017 sa lalawigan ng Rio, Sumatra, sa bansang Indonesia. Isang ordinaryong araw, habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo si Robert Nababan, na isang lokal na residente sa lugar, wala sa kanyang hinagap na may mangyayari na hindi niya makakalimutan sa kanyang buhay. Habang naglalakbay si Robert Nababan sakay ng kanyang motorsiklo, ay wala sa isip niya na makakita siya ng isang napakalaking ahas, o reticulated python, at ito ay tumatawid sa kalsada. Laking gulat at namangha siya sa sobrang laki ng ahas na may habang mga 23 talampakan, na itinuturing na isa sa pinakamalaking ahas sa mundo. Ang dambuhalang ahas ay nakaharang sa kalsada, at nagdulot ng trapiko, na nagiging sanhi ng pagsisikip ng mga sasakyan, habang nag-aatubiling dumaan at umiiwas ang ibang mga tsuper. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nag-alala si Robert para sa kanyang kaligtasan at sa iba pa, kaya napagtanto niya na ang malaking ahas ay hindi lamang ito dumaan kundi naghahatid ng posibleng banta sa mga tao. Kaya dali-dali siyang bumaba sa kanyang motorsiklo, at kahit kinakabahan siya ay sinubukan pa rin ni Robert na ilipat ang ahas mula sa kalsada para hindi ito maging sanhi ng takot at pagsikip ng trapiko. Naging maingat at dahan-dahan na lumapit si Robert sa dambuhalang ahas, sa pagtatangka niyang ilipat ito, ay bigla siyang sinagpang ng malaking ahas sa braso, na siyang nagpasiklab ng mapanganib na sitwasyon. Dahil sa takot at banta sa kanyang buhay, ay nagdesisyon na si Robert na gumawa ng matinding hakbang. Agad siyang kumilos. At sa isang iglap ay agad siyang nagdesisyon, kinuha agad ni Robert ang isang itak, upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa dambuhalang ahas. Nakipaglaban siya sa napakalaking ahas, napakalakas ng ahas at kayang-kaya siyang lamunan ito ng buong buo. Ginamit niya ang kanyang itak kung saan natagan niya ito, na nagdulot ng malalim at nakamamatay na sugat. Pagkatapos ng kanilang labanan ay matagumpay niyang napatay ang malaking ahas. Itinakbo din sa hospital si Robert para magamot ang kanyang sugat sa braso na kinagat ng ahas. Samantala, ang napatay na ahas ay ipinarode nila ito sa kanilang village. Laking gulat ng mga residente dahil sa laki ng ahas, pero sa kalaunan ay pinagpiestahan din nila ito at ginawang ulam ang dambuhalang ahas. Matapos ang insidente, pinuri ng mga tao si Robert ng ilang mga lokal na residente, dahil sa kanyang katapangan upang protektahan ang kanyang sarili at iba pa. Gayunpaman, ang pangyayari ay nagdulot din ng makabuluhang pagdududa tungkol sa sigalot sa pagitan ng tao at sa kalikasan sa Indonesia. Ang mga reticulated python ay protektado ng batas sa maraming rehiyon sa Indonesia, at nagpasimula ng talakayan tungkol sa mga epekto ng konserbasyon sa pagpatay sa ganitong uri ng ahas. Ang kwentong ito ay nakatanggap ng malawak na media coverage sa Indonesia, na nakaapekto sa pampublikong pananaw sa mga ahas, at sa mga katulad na wildlife. Nagsimula ito nang mapag-usapan ang kahalagahan ng konserbasyon at itinampok ang mga karanasan ng lokal na komunidad sa mapanganib na wildlife, na sumasalamin sa mas malawak na tema ng paglusob ng tao sa mga natural na tahanan. Ang pagpatay ni Robert Nababan sa dambuhalang ahas o python, ay nagsisilbing isang paalala sa mga hamon na hinaharap ng mga individual sa mga rehiyon, kung saan ang wildlife ay regular na nakikipag-ugnayan sa mga kapaligiran ng tao. Binibigyang diin din nito ang pangangailangan ng balanse na nagpapahintulot sa pagkakaroon ng kooperasyon ng tao at wildlife,
pati na rin ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga nanganganib na species, habang tinitiyak ang kaligtasan ng publiko. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin. Pero bago po tayo magpaalam, ay pwedeng paki-like at paki-subscribe na rin po ang aming channel, dahil malaking tulong na po ito sa aming mga content creator. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.